Matindi to, nagkagulo sa Kongreso, Paulo Duterte, matinding revelasyon, matinding ebidensya, nilabas na. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat ng Bayan at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat ng Bayan para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat ng Bayan at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Panalo si Congressman Pulong Duterte laban kina Jimmy Guban at yung ibang mga congressman na parang yung boses na to parang si Kabibig. Correct me if I'm wrong mga katunay ha. Pero credits no, kung si Kabibig man itong boses na naririnig natin ngayon. At ang dinudurog-durog, parang gusto nilang matawag na may kasalanan si Pulong Duterte. Di ba mga kabibig? So depende talaga sa interpretasyon ng mga taong nanunood sa kailang hearing. May pananagutan nga ba sila sa batas? Kung sino man ang naghugot kay Jimmy Guban sa kulungan, may pananagutan nga ba sa batas? Sinong congressman yata ang humugot? Nako, ito kabibig ha. May napanood akong video mga kabibig kung saan dito sinisinaysay kung ano ang posibleng mangyayari at si Presidente Sara Duterte nagsalita na tungkol dito. Let's analyze kung ano ba nangyari mga kabibig. O eto kabibig ha. Illegal ang pagkakahugot kay Jimmy Guban na siyang tumestigo laban kina Congressman Pulong Duterte at sa asawa ni Vice President Sara Duterte. Illegal ha? Illegal ang paghugot. Oh, illegal ang paghugot. Illegal ha? Ni Jimmy Guban. Go. Nga daw, di umano ay may kinalaman sa shabu shipment. Pero illegal ang pagkakahugot kay Jimmy Guban. Ayon nga sa ating batas, ang sino mang nakakulong na hatulan ng kamatayan ay hindi maaaring ilabas, ipakita o humarap sa korte o saan kahit ano pa mang investigasyon at lalo pang maging witness. Maliban na lamang kung ito ay otorisado ng Korte Suprema. Ayon nga sa post ni Maharlika. Ito sa sobrang pag-abuso sa konstitusyon at sa batas ang pagdukot ng mga vangag sa isang bilanggo para magpakalat ng kasinungalingan upang mag-imbento ng pag-adiktos, benediktos ang testimonya sa Kongreso. Tamimi pa rin ang mga taksil ng paid stream media. Hala. O nga no, sino kaya ang naghugot nitong pero under appeal. Huwag na tayo magtanong kung sino talaga yung naghugot diyan. Alam mo na, 'di ba? Huwag na mag-mention ng kahit na sino, pero alam mo na kasi kung yan ang magiging instrumento para masira ang mga Duterte, is gagawin yan. Lalo na yung mga taong ayaw sa Duterte at gusto silang mapabagsak. 'Di ba? Lahat syempre gagawin O, 'di ba? Maaga pa lang, gawin na natin lahat. 'Di ba? Kung alam naman nila na bawal yung ganyan talaga, sinasabi, bawal kung humugot ng ganyan sa kulungan, lalo na't ganyan. 'Di ba? Alam nila siguro 'yan. Pero no choice na 'Di ba? Kumbaga kapit ka na sa patalim, gagawin mo na lahat. Total, nandito naman tayo sa kapangyarihan, gawin na natin lahat 'yan. 'Di ba? Para talaga mawalan sila ng kalaban. 'Di ba? Hindi naman dito kasi pinag-uusapan yung kaso ng mga Duterte, yung kinakaso nila, yung nirereklamo nila about sa Duterte. Hindi yan ang pinag-uusapan diyan. Ang punot dulo ng lahat ng 'yan, kailangan mawala ang mga Duterte dito. Kasi hadlang kayo Hadlang kayo sa posisyon na gusto naming makuha, ganun. Hindi totoo 'yan, mga katunay, no? Real talk lang. Kasi kung ikaw naghahangad ka ng posisyon, 'di ba? Gusto mong maging ganon, pero ang nakikita mong nagiging number 1, si BP Sara. Siyempre, kapag nakikita mo siya naging number 1 sa mga survey, naku, paano tayo mananalo nito? Paano tayo makakaupo? Pangarap ko pa namang maging presidente soon. Diba? Tapos si Sara Duterte nakikita nating number 1. Paano kung manalo si Sara Duterte? Paano kami? Paano kaming mga galit kay Duterte? Kaming mga tumitira kay Duterte? Ganun yun. Di ba? Pwedeng nag-aalala naman yung iba na alam na kinakalaban ng mga Duterte at kumakalaban sa Duterte noon pa man. Kaya syempre, gagawa sila ng paraan. O, tulong-tulong na tayo dyan. Di ba? Para hindi na sila makaporma. Kaso nga lang, yung ginagawa nyo is nagkakaroon ng maraming leak. Di ba?
O bawal pala yung ganyan tapos ginagawa yung ganyan. 'Di ba? At saka hindi talaga convincing. Gaya ng sinasabi ko pa ulit-ulit, hindi convincing yung testigo na inilabas. Lalong-lalo na galing dyan sa loob at merong kaso ng pagsisinungaling. 'Di ba? At syempre, baka mamaya, naanuhan siya na, pabababain namin sentensya mo, makakalaya ka, ganito. Kapag naayos natin to. Kapag ang mga Duterte nakulong. O nawala sa eksena. Ganun kasi yung pwedeng pumasok sa isip ng taong bayan eh. No, palawakin natin yung isip natin. 'Di ba? At saka bakit kayo gagamit pa ng nasa loob? Wala ba kayong testigo na galing sa labas? Na pwedeng magpatunay na si Paulo Duterte ay sangkot sa mga illegal na gawain? Sa mga drogang ganyan? Nasangkot siya diyan? Wala ba kayong ilalabas na mga witness na pwedeng magdiin sa kanya bukod kay Guban? Kasi kapag si Guban ang nilabas, marami talagang magiging question dyan. 'Di ba? Isa na dyan yung naging kaso niya sa Senado. Naman yung kaso, pero nakulong siya. May paknugot ba ito sa judiciary system natin? Naku, oo nga, no? Parang hindi nito nakita. Sino kaya ang naghugot? So Hugot no? Parang NBA, PBA lang no? Hugutin ka namin, no? Abuso sa konstitusyon Tama. at sa batas ang pagdukot ng mga bangag sa isang bilanggo para magpakalat ng kasinungalingan upang mag-imbento ng pag-addictus benedictus na testimonya sa Kongreso. Tameme pa rin ang mga taksil na mainstream media Correct. ang tinutukoy ni Maharlika at ang kanyang pinagbasihan ay ito. No, may ito pala. kinalaman sa shabu shipment. Ito. No prisoners. No prisoner sentenced to death, reclusion perpetua, or life imprisonment and who is confined in any penal institution shall be brought outside the cell penal institution for appearance or attendance in any court unless authorized by Supreme Court. Ay, oo nga, no? Naku, ha? Authorized ba si Jimmy Guban? Dito talaga ako natatawa eh. Yung nakaano siya, yung naka-helmet, tapos meron siyang vest. Kala mo naman talaga, no? Matindi yung kalaban nila. Yung kalaban nga nila ngayon, 'di ba? Yun pa nga ang alanganin eh. Yung mga Duterte nga dapat magsuot ng ganyan, hindi si Guban eh. Hindi, sa totoo lang, si Sara Duterte, si Paulo Duterte, si Basti Duterte, si Tatay Digong, dapat sila yung magsuot niyan. Yung na yan, ng bulletproof na yan. Eto, kahit di naman mag-bulletproof, sino ba naman ang gagalaw dyan, Mariose? Nashock na lang tayo no na umapila si Jimmy Guban, pero on appeal pa man yung kaso niya. So, kahit kahit may tawag dito, may pinal na, or kahit may may tawag dito, may sentensya na si Jimmy Guban. Dito kasi sa konstitusyon, no prisoner sentenced to death, reclusion perpetua, or life imprisonment and who is confined in any penal institution shall be brought outside the said penal institution for appearance or attendance in any court unless authorized by Supreme Court. Masasagot kaya ito ng Kongreso? Naku po, parang iba. At at the same time, mga kabibig, nagsalita na si Attorney Manasseh R. Carpio. Ito yung husband ni VP Sara Duterte. Guwapo, Sabi niya, no? it is evident that the allegations and insinuations made by Mr. Guban during the Quadcom hearing last Friday, August 16, 2024, are entirely baseless and maliciously false. The public and the esteemed members of the House of Representatives are, I trust, perceptive enough to recognize that Mr. Guban's claims implicating Congressman Pulong and myself are unmistakably politically motivated. Ito yung Tingin ko kasi si Pulong Duterte, no? Si Pulong. Tingin ko nasasabwat siya dito no? Parang paninira na lang ng pangalan yung nangyayari. Kasi siya dinidiin niya talaga na magpa-drug test tayo. 'Di ba? Ipakita natin sa taong bayan talaga. Hinahamon niya talaga. Kasi kung ikaw, negosyo mo ganon, doon kayo nabubuhay, 'di ba? Yung ganong bisyo, hindi ka para humamon ng paulit-ulit na ganon. Tapos magkakaroon ka pa ng war on drugs, parang ang kapal naman ng mukha mo kung gagawin mo 'yun, 'di ba? Parang ang kapal naman ng mukha ni Pulong kung gagawin niya yung ganon. Si FPRRD ayaw ng drugs.
I hate drugs. Tapos sila, nagaganon pala, may mga pinapalakad silang ganun. Makapalang mukha nila pag ganun. 'Di ba? Ngayon, paano nyo mapapatunayan ngayon na makapalang mukha ng mga Duterte sa kabila ng ginagawa nila na ganung I hate drugs, na ayaw nila ng drugs? Yun ang patunayan nyo. 'Di ba? Yun yung ebidensyang ilabas nyo na pwedeng magdiin sa kanila. 'Di ba? Ngayon, kung talagang matibay talaga ang ebidensya, 'di ba? Kung matibay talaga, talagang sabwa talaga sila. May video ba? May pag-uusap ba? May na-record bang ganun? Nakita na patunayan ba natin? O edi, syempre, isa ako sa madidismaya. Baka isa ako sa makumbinse. 'Di ba? Pero wala naman tayong nilalabas. Wala namang nilalabas na ano. Salita lang, kwento lang. 'Di ba? Kasi sabi sa akin ni ganun, sabi sa akin ni ganto eh. Huwag ko daw banggitin, ganto, ganyan. Pwede ba tayong maniwala sa ganun na sabi-sabi lang? May pakpakang balita, kumbaga chismis, marites lang yan eh. 'Di ba? Malay natin, hindi naman totoo yung sinasabi nun. Inuutusan lang siya. Na, sabihin mo yung pangalan ni Paulo Duterte, ganyan, itong lokong to, ganyan. Laban ng laban sa droga. No? Sirain din natin. Sabihin mo dyan kay Guban na yan na isa din sa protector yan. So magsasalita, habulin ko yan. Sabihin mo wag mong ibabanggitin ang pangalan ni Paulo Duterte, ganun, ni Pulong ha. Kasi kasama natin yan. Baka ganun, di ba? Parang dapat ganun. Di ba? Sabi din ni VP Sara, political harassment daw ang nangyari kina Pulong Duterte, kina Mans Carpio. Sabi kasi din ganito yan eh. Lumabas yung video nga, no? May nilabas silang video about kay PBBM, no? Hindi naman yung mga Duterte naglabas nun eh. 'Di ba? Para syempre maging ganti. Bisyo din ang usapan. So dito naman ngayon parang ganti naman namin sa inyo to. Akala nyo ganto na kayo lang naglalabas na gano'n. Meron din kayong gantong issue. Kailangan pinapareho lang eh. Parang ang nangyayari kasi dito, gantihan na lang talaga yung laban. Kung ano yung ilalabas mo, ganun din ang ilalabas namin. 'Di ba? Unmistakably politically motivated. As a private citizen and a practicing lawyer, my sole concern is the welfare of my family and the diligent protection of my clients' rights and interests. It has always been my personal policy and guiding principle to remain entirely separate from politics or any government-related matters. I have full confidence that the members of the Quadcom possess the discernment to distinguish between fact and fiction in Mr. Guban's narrative. Indeed, Mr. Gubans himself unequivocally admitted before the Quadcom that he had fabricated the statements in the affidavits he submitted during the Senate inquiry and court proceedings. Diba? Halata naman, so sino pa bang maniniwala kung ang taong ito ay nagsisinungaling sa Senado at sa court proceedings? May the Supreme Being continue to bless and guide the Filipino people and our beloved nation, the Philippines. Thank you, Attorney Manasseh R. Carpio. Yan mga kabibig. Ito yung statement ni Attorney. So, ano sa palagay niyo kabibig? May punto ba ang sinasabi ni Attorney Manasseh R. Carpio? And at the same time, tama lang ba itong sinabi ni Maharlika Boljaquera na no prisoner sentenced to death or reclusion perpetua or life imprisonment na makakalabas sa kanyang silda, at least merong otorisado ito sa Supreme Court. Otorisado ba ang paghugot ni Jimmy Guban? Nako, mga kabibig. Para yatang may nakikitang butas ngayon, di ba? Yung sinasabi ko sa inyo eh. Otorisado or hindi. So balikan natin ang video noon kung saan, this was 2018. Oo nga kabibig. This was 2018 and take note sa videong ito, hearing ito sa Senado or sa Kongreso. Kasi nandito si Congressman Barbers. And take note, si Congressman Ace Barbers ay nag-attend sa hearing ni Guban noong 2018 at ngayon naman ay kasama din si Congressman Ace Barbers as member at Quadcom. Baka nakalimutan ni Ace Barbers ang 2018 na tawag dito hearing. Let's watch this video ha, mga kabibig. Panoorin natin. Ano yan? Baka meron tayong makita dito ba na medyo hindi kaaya-aya. Depende na kabibig, di ba? Sabi nga dito, AC Barbers itong andito noong 2018 calling out Guban for lying para siyang may MPD.
Pinanood ko Ay. yung hearing noon 2018. Kaya siya na-contempt both ng Congress at sa Senate kahit ng kaaway ni PRRD na si Senator Dick Gordon kasi sinungaling si Guban. Turo siya ng turo sa ibang tao. Yun pala nahuli siya yung naghanap ng receiver of lifter with Shabosig. Panoorin natin kabibiga. O, kita nyo. Di ba? Sinungaling. Doon pa lang yan. Dapat mo bang paniwalaan yung taong ganyan? Diba? Dapat ba sabihin mo, ako kumbinsido ko sa mga sinasabi niyan, samantalang meron pala siyang record na ganoon? O pagpalagay natin, wala na bang karapatang magsalita ng totoo ang taong may kasong pagsisinungaling noon? Sa panahon ngayon, no, hindi talaga ako naniniwala sa mga sinasabi niya kasi hindi ako nakukumbinsi dahil meron siyang record na ganyan. Okay lang sana kung malinis ang record niya eh. Wala siyang record na ganyan. At talagang kaya niya patunayan na kasama niya si Pulong. Na talagang si Pulong talaga ay nasa tabi niya. Pati si asawa ni Sara Duterte ay talagang nakaharap niya. Kasama niya. Meron silang transaksyong mga ganun. Pero hindi eh. Naging chismis lang yun sa kanya eh. Nakarating lang yun dahil sa chismis lang sa kanya. Sa salita sa kanya. 'Di ba? Bakit hindi iharap yung tao talagang nagsalita sa kanya para siya mismo ang magpatunay na si Pulong ay kasabwat doon? Ngayon, kung meron siyang kaso na ganyan, lalo na yan. Meron siyang kaso na pagsisinungaling, turo ng turo, baka manuno sa punso. 'Di ba? Paano mo paniniwalaan yung ganong tao? 'Di ba? Lalong-lalo na nilabas siya ngayon na alam naman natin kainitan ng Duterte at ng mga Marcos ngayon na merong hindi pagkakaunawaan. So malalagyan ng ganyang kulay yan. Ang ibig kong sabihin kulay, kaya nyo lang nilabas yan para madiin yung mga Duterte, para yung mga Duterte masira ang ganun yung sinasabi ko. 'Di ba? Kaya parang naglabas kayo ng sablay na ganyang witness. Ngayon, kung maglalabas kayo ng witness na bukod sa kanya, na talagang magpapatunay na sabwat ang mga Duterte sa ganyang klaseng mga gawain, ay ilabas nyo kung sino talaga sila. At pati yung ebidensya talaga na matibay na pwedeng magdiin sa kanila. Yun yung hinihintay ng taong bayan talaga. Kung merong ganun kayong ilalabas. Kung ano ang nangyari dito. Let's watch this video. Okay, from the start, begin. Ikaw ang naghanap ng consignee for hire. Apo, Your Honor. Is that part of your job as intelligence officer of the Bureau of Customs? Sir, personal na po yun. Naungkat din sa pagdinig ng House Committee on Dangerous Drugs at Good Government and Public Accountability ang 56 na biyahe ni Guban abroad mula 2006 na Oh my, 56, ano pala 56, si Guban biyahe noon abroad, na biyahe Big time. pa sa iba't ibang bansa. Wow. ayon sa kanya ay personal na lakad. Tanong ng mga Diba, Ace Barber ito. Personal. Tingnan niyo kabibi. 56, no? Personal na lakad. Wow. Sana all. Kinontempt na nila noon sa Kongreso itong si Guban, pero ngayon pinatawag or naging eyewitness, star witness naman. Dapat sana dapat sana hindi hinayaan to ni Ace Barbers kasi alam naman niya kung anong credibility ni Guban. Pero bakit hinayaan niya na mag-star witness dito? Di ba, kabibig? babatas, saan siya nakakuha ng pera gayong 19,000 pesos kada buwan lamang ang sweldo niya. O mantakin mo, no? 56 pa iba-ibang bansa ka tapos 19,000 lang sinusweldo mo. Dinaig mo pa yung sumusweldo ng 100,000, no? O, dinaig niya pa yung gano'n, 19,000 tapos 56 na bansa, iba-iba pala. Lagi ka nag-a-around, parang around the world na yun eh. Saan ka kukuha ng gano'n? Ay, pag-aayos pa lang ng passport niyan, ganito, ganyan, pag yung gagastusin mo sa ibang bansa, napakalaking halaga na. Doon pa lang ka-question na. Abay. Ikaw ang naghanap ng consignee for hire. Apo, Your Honor. Is that part of your job as intelligence officer of the Bureau of Customs? Sir, personal na po yun. Naungkat din sa pagdinig ng House Committee on Dangerous Drugs at Good Government and Public Accountability ang 56 na biyahe ni Guban abroad mula 2006 na ayon sa kanya ay personal na lakad. Tanong ng mga mambabatas, saan siya nakakuha ng pera gayong 19,000 pesos kada buwan lamang ang sweldo niya? There you go, mga kabi. Bahala na kayo na bahala Kayo mga katunay, ha? Kapag kayo may 19,000, makakapunta na kayo sa iba't ibang lugar. Tingin nyo ba kaya sa halagang gano'n na sinusweldo mo 19,000 tapos mag-a-around the world ka? Around the world na yun eh.
Diba? Bigyan na yung reaksyon tungkol sa nabasa ko mga kabibig, tungkol sa napanood natin. So, do you think Guban is stating and giving the right, statements? Kung ito lang ang ating titingnan, parang panalo na si Kong Pulong Duterte. Di ba mga kabibig? Baka ito si Guban, nako. Pero hinatulan na ito under appeal pa kasi ang kaso ni Guban. Kahit meron na siyang sentensya pero under appeal. So baka posible sinasabi ni Guban niya ang justice system sa Pilipinas ngayon ay working fairly sa panahon ni Bongbong Marcos. Baka ramdam ni Guban na mapawalang bisa sa kanyang mga kaso. Ano sa palagay niyo kabibig? Diba? Parang nawiwerduhan ako. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Banat ng Bayan at syempre natunghayan natin, ayan nga, si Kabibig. Ayan, credits po. Ayan kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.